Eto, gumalaw na po yung kapisanan ng mga social media broadcasting o yung organization na lehitimong nakatutok sa social media para magreklamo sa ating mga otoridad tungkol sa fake audio na ginamit yung boses ng ating Pangulo para siraan. At ito po isang isyong nakakasira sa ating gobyerno. Pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Attorney Ana Tan, ang legal counsel ng grupo. PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame ang iyong ginagawa ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Yun ay para formal na maghain ng reklamo laban sa mga umunoy na sa likod ng pagpapakalat kamakailan ng mga video na may voice cloned o pinaking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa grupo, minabuti lang magsampa ng reklamo lalo't maraming netizen ang naluloko ng mga ganitong content sa social media. Ang ginagamit po ngayon ay ang artificial technology, AI, gumagawa ng deepfake na mukha, gumagawa ng, kunwari, sinabi ng presidente, sinabi ng ganitong opisyales, na kung sa pangkaraniwang tao, maniniwala kayo na siya talaga ang nagsabi. Makababaka lang ang yan po yan. Gayong ilan sa mga manipulated video na umani ng libo-libong views ay pawang gawa-gawa lang, tulad na lang ng kumalat na audio recording kung saan nagdeklara umano si PBBM ng giyera kontra China. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin. The issue of using artificial intelligence and other high technology Raymond a Aragon clear and present danger sa buhay natin mga Pilipino. Our social media practices might be something na matouch yung tinatawag natin na national security concerns, Tumanggi ang grupo na pangalanan kung sino-sino ang kanilang mga kinasuhan, pero ilan daw sa mga ito ay mga social media page, websites at mga personalidad na suspetsya nila ay gumagawa ng mga ito. Bukod kay Pangulong Marcos, may ilan pa rin na biktima ng ganitong kalakaran at nagagamit di lang ang boses, kundi pati ang kanilang mga mukha sa pag-endorso ng mga produkto online. But I assure you we have names. So ayan talagang matindi po ang social media ngayon. At yan ay parte po ng karapatan ng mga taong nagmamalasakit sa ating bayan, sa ating Pangulo. Kasi nga, kung yung mga gunita, naging controversial po yung audio yan. Boses ng Pangulo, narinig naman nyo Yung boses ng Pangulo, ginamit na nagsasabing lalaban na sa China. Delikado po yan. Threat yan sa national security. At makakasira sa seguridad ng Pilipino at ekonomiya ng bansa. Ang gumawa nito talaga hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan na saksok-dula na ng kasamaan ng gumagawa ng mga fake audio at ginagamit ang boses ng Pangulo. Napakadelikado. So si Attorney Ana Tan, ang legal counsel nga po nitong kapisanan ng mga social media broadcasting na ito ni Ray Aragon. Tama ba? Yung natin ang organizer kasama sa grupo. Anyway, so yan po yung grupo nila. So yan, nagpapakita lang malakas yung ating mga batas. At sumusunod itong ating mga mamayan sa rule of law dahil ang gusto ng Pangulo. Kung may ebidensya, imbestigahan. Okay? At kung may matibay ang basihan, dalhin sa korte. Ayan, pinaiimbestigahan na at pag napatunayan yan, mananagot yung mga social media account, personalidad. Hindi kayo makakapagtago kahit na walang mukha nyo yan. Kahit na gumagamit kayo ng aso, pusa o picture ng kung anumang tao dyan, kayo pa rin po lalabas dahil dun sa cybercrime law. Meron pong enough na kapangyarihan ng mga law enforcement agency. Kasama dyan ang mga troll. Kala nyo yung mga vlogger lang or mga social media mapanira yan? Hindi po. Pati yung mga troll na kasamaan ng mga sinasabi, kasama kayong kakasuhan dyan. Okay? So, hindi ito pananakot. Sabihin natin na paalaala lang sa mga tao na dapat maging responsable sa paggamit ng social media. Kung hindi, meron kayong pananagutan. Okay? Samantala, eto na. Mga dating senador, katulad ni Ping Lacson at iba pa, si De Lima at iba pang mga senador, si Trillanes, ay hindi na naniniwala o hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng Senado, especially ang komite ni Senador Bato de la Rosa. Pati yung mga senador ngayon, ayaw na rin ng style ng paghihiring ni Senador de la Rosa dahil paninira, puro hearsay, walang dokumento, walang basihan. Paninira lang sa ating Pangulo at sa iba't ibang mga personalidad. Kung yung mga gunita, si Maricel Soriano,
idinamay dyan. Pakito Ochoa, dinadamay din. Tinatakot pa na issue daw ng subpoena o warrant of arrest pag hindi dumalo, kahit na may sakit. Wow, ang lupit ni De La Rosa, ni Bato, Senador Bato, pero galit na ho ang taong bayan at yung mga senador at kasalukuyang senador, dating senador, ayaw din sa sistemang yan. Okay? Sunod na ating balita, eto na. Sara resign rally. Tuloy na tuloy po this coming Friday, May 17. Mukhang 2 venue pa. Hindi daw makakasya dun sa sa Department of Education compound diyan sa may Ultra Pasig. Ang target talaga Liwasang Bonifacio dahil plaza yan, mas madaling puntahan ng mga tao. So tuloy na tuloy po. This coming Friday na, Sara resign rally. Pinag-resign siya as DepEd, Department of Education Secretary. Yung pagiging Vice President, hindi po kasi elected siya dyan. Yung pagiging membro ng gabinete, pagiging Secretary, kasi parang hindi lang nakikita kung anong ginagawa ni Sara dyan sa DepEd. At saka yung kanyang pananahimik sa West Philippine Sea bilang Secretary, kanyang pananahimik sa paninira ng kanyang pamilya, sa First Family, binabaliwala niya. Yung issue sa West Philippine Sea, pinagtanggol siya ng Pangulo pero may karapatan siyang manindigan kung siya Pilipino dahil siya Pilipino doon sa panghihimasok, pangaagaw ng China sa West Philippine Sea. Department of Education Secretary, dapat siya yung sample na may pakita niya sa lahat ng mga estudyante, milyon yan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, okay, sa buong Pilipinas na ito ay dapat pinanindigan, teritoryo natin. Pero walang sinasabing ganyan. Sa mga estudyante, si Sara Duterte, Secretary ng DepEd. Kaya ang mamamayan ay nag-organize, magpapakita, hindi po yan pwedeng harangan, karapatan nila na maglabas ng kanilang mga hinaing sa loobin tungkol kanino man, lalo na sa mga government official. Ayan, tuloy na tuloy ang rally. Ingat lang po kayo, mainit pa rin ang panahon, sana huwag ulanin. Okay lang ang init, kaya yan, pero pag inulan, mahirap, di ba? So, this coming Friday na po yan. Ngayon ngayong Friday na ito, May 17. Okay? Yan po, part ng demokrasya, part ng karapatan, part din po yan ng paghahayag ng kanilang mga observation. Kahit na sinong cabinet secretary, pag ayaw ng taong bayan, karapatan ng taong bayan mag-rally, magprotesta, maghayag ng saloobin. Okay? So, walang personalan yan. Issue po. Dahil iba nga ang galaw ng secretary ng DepEd. Mukhang kulang ang mga paliwanag at walang paliwanag. Kadalasan, no comment pa. Kahit doon sa mga lehitimong hearing sa Senado, lalo sa Kongreso, tungkol sa education, tungkol sa kung anong plano sa education, hindi nga nagpupunta eh. Mga yosek-asik lang ang pinadadalo. At yung sekretary ayaw humarap sa Kongreso. Ewan ko kung bakit. Kaya kakaiba talaga. Abangan, subaybayan.